Dito pala malalaman natin na merong gustong itago ang kampo ni Tambaluslos. Eto, pag-usapan natin, hindi na daw kailangan ng investigasyon. Kailangan lang delikadesa. Okay, pasok! Pagkakaroon daw ng delikadesa ang kailangan ngayon sa mga mambabatas na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Ito ang diretsahang panawagan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa sandaling magkaroon na ng investigasyon ng Kongreso ukol sa mga questionableng proyekto ng DPWH na iprinisinta ni PBBM. Sabi ni Puno, hindi na sikreto sa Kamara kung sino-sino sa mga kasama nila ang mga kilalang mambabatas na kontratista pa. Okay. Puntahan muna natin to, ha. Ang sabi ni Puno, hindi na kailangan ng investigasyon. Hindi ko kilala tong mama na to. Ngayon ko nga lang, hindi ko na subaybayan ng record nitong mama na to. So this is nothing personal. Susundan lang po natin kung ano yung sinabi niya. Hindi na daw kailangan ng investigasyon, delikadesa lang. Naririnig mo ba sinasabi mo, boss? Ha? Sir, naririnig mo sinasabi mo? Paano magkakaroon ng delikadesa? Yung ikaw nga ay congressman, connected ka, or ikaw mismo ang may-ari nung construction na yan, o yung mayroon kang connection sa mga contractor, pinapakita mo wala kang delikadesa. Yung magkakaroon kayo ng bilyong-bilyong project, pero nag-overprice kayo, binawasan ninyo yung mga materyales, despite billions of pesos, bumabaha pa rin. Meron pa bang delikadesa yung mga yan? Tumanda ka ng ganyan, di mo alam? Kung may delikadesa yan, una pa lang, teka muna, ayoko niyan. I will run as far as I can away from those contractors. Ganun na yun eh. Bakit kung hindi ikaw may-ari, kamag-anak mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, kahapon lang, kung hindi nyo napanood, pinakita ko dun. Yung di umano mga connected sa mga contractors. Tapos magsasalita ka ngayon, wag nang imbestigahan. Delikadesa lang. Wow. Wow, medyo may naaamoy ako rito. May naaamoy ako, malansang isda. Kayo. Ano sa tingin ninyo? Sige nga. Ano sa tingin ninyo ang purpose ng mamang ito? Pero kung ikaw naman congressman ka, contractor ka, nagka-investigasyon ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. Diba? Kami naman, sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. Teka muna, delikadesa na lang. Nababanggit ka dito, pwede ba, huwag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Diba? Naniniwala si Puno na hindi nakakailanganin pa ng Tanong, kaya niyong sabihin kay Saldico yan? Sige nga. Kaya niyong sabihin kay Gonzales yan? Kasi sabi mo, kayo alam ninyo eh. Pero itong mga taong to, di umano, ang sabi, ay may connection sa mga kontraktor. Kaya nyo sabihin kay Saldico yan? Alam nyong madikit kay Tambaluslos? Sa boss nyo? Naniniwala si Puno na hindi nakakailanganin pa ng panibagong independent body na mag-iimbestiga sa mga sangkot na mambabatas. Sa halip ay hayaang mapatupad niya ng Kamara ang sariling pagdisiplina sa mga miyembro nito. Tiniyak niya na makakasuhan ang kapwa nila kongresista lalo na kapag napatunayang nagkamalang mga ito ng bilyong-bilyong pisong pondo mula sa flood control projects ng pamahalaan. Kung kukuha ka ng independent investigator, ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Si Magalong. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti. Sinuggest kasi ni Magalong na bago niya isubmit yung mga pangalan, aantayin nyo muna yung itatayong investigative group or agency ni Bongbong Marcos na kung sino mag-iimbestiga dito sa flood control projects. Okay. Dito sa mga contractors. Ang sabi nito, mama na to, ito si Puno, hindi na, kami na mag-iimbestiga. Ha? Alisin muna natin yung kanyang larawan dito. Hindi na, kami na muna mag-iimbestiga. Naniniwala kayo doon? Iimbestigahan mo yung sarili nyo. Yung impeachment nga, hindi nakarating kay Marcoleta. Kayo nagkakampihan dyan. Anong sabi dyan sa impeachment? May 200 na pumirma, may bayad lahat. Indirectly, in the name of projects or funds. Nakikita nyo ba yan? Simula pa lang, ipinapakita na dito na ayaw
iimbestiga. Ang mag-iimbestiga, yung mga kasama. Naglulukohan ba tayo? Talaga bang sadyang lulukohin yung mga Pilipino? Wala na kayong matino? Kasi kung wala kayong tinatago, bakit hindi kayo magpaimbestiga? Una pa lang, at the get-go, ayaw na ni Tamba imposibleng ito ay hindi pinakawalan ni Tamba na magsalita. Napaka-imposible na hahayaan niya ito na walang basbas na magsasalita. As far as I'm concerned, in my opinion, hindi pwedeng walang basbas to ni Tambaluslos. Kaya nga, napaka-weird nun. Gusto nyo kayo mag-imbestiga? Investigator. Ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Yan na naman, bagong usapan na naman yan. Nandyan na naman tayo sa proseso. Mas importante, di ba, gilitan natin yung may kasalanan. Nababahala si Puno na sa sandaling Naniniwala kayo doon? Na kaya niyang gilitan si Saldico? Kung just in case lang hindi po natin pinagbibintangan si Saldico. Pero just in case, kaya mo? Kung sakaling mapatunayan na si Saldico ay connected sa mga contractors, one of the contractors, or siya mismo may-ari or yung kapatid niya, kaya mo gilitan? Come on. hawakan pa ng ibang independent body ang investigasyon dito, ay baka matulad lang ito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na hindi na pag-uusapan ng tunay na merito ng kaso. Dapat anya na laliman ng investigasyon para mabungkal ng husto kung sino ang totoong umabuso sa mga naturang proyekto ng DPWH. Kami, nagkakilalanan kami dito. Maniwala ka sa akin, marami nang nalalaman yung mga tao dito na hindi lang natin tinatanong. Hindi ba? So, umpisahan natin siguro sa ganun. Ngayon, kung hindi sila masaya sa ginawa namin dito sa Kongreso, feeling nila mas magaling sila para maghanap ng accountability dito, di sige. Pero wag nila kami pangunahan. Kaugnay ni Nakakita mo? Lagi ang tingin nila sa Congress, hiwalay. Parang hiwalay bansang Congress no? Wag nyo kaming pangunahan. Tingnan mo, doon pa lang Yung tumbok ng bibig nitong mama na ito. Ang dating, kung sa tingin nyo mas magaling kayo, di saka. Kasi doon lang din pati sa tabas ng dila ng mama na to. Hindi na maganda Dahil pati nga impeachment nadamay, di ba? Parang ayan na naman, proseso na naman tayo. Tapos dapat yung nangyari sa impeachment ay hindi natuloy. Di ba? Na imbis na naimbestigahan, wala na namang nangyari. Ganun po ang pinatutunguhan niya. So, kitang-kita mo na, no? Hindi ba? Ewan ko, kayo tanungin ko. Mali ba ako na medyo may nakikita akong kulay dito sa mama na ito? Mali ba? Mali ba ang opinion ko na eto, pakawala ni Tamba? Posibleng pakawala ni Tamba dahil iba na ayaw nila talaga magpaimbestiga. Dahil, bakit hindi gawin si Magalong na mag-iimbestiga? Total, willing siya na siya ang mag-head. Total, may hawak na siya mga ebidensya. So ano nga yung takot ninyo? Bakit ayaw ninyo? Halimbawa, si Magalong ang mag-iimbestiga sa inyo. Kasi kung hindi kayo guilty, hindi kayo matatakot. Or kung hindi man kayo guilty, wala kayong pinoprotektahang mga kaibigan nyo dyan sa Congress, bakit kayo matatakot? Bakit kailangan yung parang hiwalay kayo parati? Parang lagi nyo sasabihin, kami lang ang may karapatan na magpa-impeach o hindi magpa-impeach. Hindi ilaalis sa inyo yung karapatan na yun. Kaya lang ang problema nitong na ito, parang hiwalay sila sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng imbestigahan, hindi sila pwedeng kurikin ng Supreme Court, hindi pwedeng sabihin unconstitutional yung ginawa nila, hindi sila pwedeng pag-explain ng Supreme Court. Ganon. Ang dating sa inyo, si Tambaluslos, pambihira. Ano man nangyayari sa inyo, mga kababayan natin? Ito next po. Tingnan nyo. Siya ulit. Pakinggan nyo, sasabihin niya. Ilagay ninyo sa comment section. Anong pakiramdam nyo sa plano ng mama na ito? Pakinggan nyo So para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito, naisip namin na magpaandar na tayo ng isang constitutional convention. Panahon na para amyendahan ang 1987 Philippine Constitution. Ayon kay House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, pinagmumula ng hindi pagkakaunawaan at krisis ang tinatawag na constitutional ambiguities o mga bahagi ng saligang batas na malabo, hindi tiyak o kulang sa detalye. Isang malaking halimbawa nito ang salitang forthwith sa Article 11 ng saligang batas kung saan nakapaloob ang accountability
accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Lumikhaan niya ito ng kontrobersya matapos pagtalunan kung ilang araw, linggo o buwan ba dapat makapagsagawa ng paglilitis matapos maitransmit ang articles of impeachment ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang problema kasi, maraming mga salita sa ating saligang batas, hindi sinasabi talaga kung anong ang specific na Isipin mo magko-concon sila. Para ano? Patungkol sa fourth wheel. Di ba? ibig nilang sabihin. So yan, halimbawa yan, sa impeachment talaga, ang magiging panukala namin dyan, ilagay yung period. Talagang ilang araw, ilang oras, ilang linggo, talagang malinaw para wala nang pag-uusapan na kung kailan ba talaga yan. Ayon kay Deputy Speaker Puno, maghahain siya ng isang joint resolution para makapagsagawa ng Constitutional Convention o CONCON para sa charter change. Tumutukoy ang CONCON sa paraan ng pag-amyenda ng saligang batas kung saan ang mga tao ang naghahalal ng mga kinatawan para pag-usapan, suriin at buuin ang mga gagawing pagbabago sa konstitusyon. Aminado naman ang kongresista na malaking hamon ang pagpasa ng ganitong uri ng panukala lalo na sa Senado. Kaya magsasagawa ito ng maikting na konsultasyon lalo na sa mga kapwa mambabatas na tumututol dito. Pagtitiyak din ito. Putulin natin dyan. Patungkol dyan. Isipin mo, isa sa mga unang gagawing proyekto o sabihin na lang natin na CONCON or pag-amyenda ng batas o sabihin na lang natin na isa sa press-con ng Congress ay may patungkol doon sa fourth wheel. Wala na ba kayong gustong asikasuhin hanggang sa pagpapaamyenda ng batas, hanggang sa CONCON na yung sinasabi ninyo, patungkol pa rin kay Sara? Hindi ba kayo pwedeng gumalaw ng isang hakbang nang hindi natin hahaluan ng politika? Yung sinasabi na, teka muna, eto gawin natin. Asikasuhin natin dito, pero ilabas muna natin si BP Sara. Huwag muna natin isali. Yung hindi muna about impeachment. Hindi muna about Duterte. Hindi ba pwedeng maggawa kayo ng isang matinding statement about dyan sa flood control project na yan, magbigay kayo ng sarili ninyong investigasyon, magbigay kayo ng sarili ninyong pangalan, o ayusin nyo mismo kung paano nyo susolusyonan yan patungkol sa baha. Anything, be creative. Gawin ninyo yung trabaho nyo na hindi konektado sa Duterte. Unang-una pa lang, ang aasikasuhin nyo fourth wheel. Di ba kaya ako nung napanood ko tong balita na ito, sabi ko, hindi ko kilala tong mama na to, hindi ko siya nasusubaybayan, pero amoy. Nagmimistulang attack dog ni Tambaluslos eh. Una, ayaw pa imbestiga. Baka daw magaya dun sa impeachment ni BP Sarang nagkalabo-labo. Ngayon, ang gusto naman niyang palitan, patungkol dyan sa fourth wheel para ma-define ng mabuti. Ano ba ibig sabihin ng fourth wheel? Di ba? Tingnan ninyo ang puso ng mga congressman natin ngayon. Tutugunan ng mga concern ng mga nag-aalinlangan sa pag-amyenda ng saligang batas. So, ang trabaho natin, isubukan natin siguro maghanap ng paraan kung paano mapapahupa yung kanilang mga alinlangan tungkol dito sa CONCON. Sabi ko nga, magiging mahirap ito, pero, mabuti. Alam mo, hindi maaalis ang alinlangan ng tao patungkol dyan sa CONCON. Ako mismo. Hindi maalis ang alinlangan ko dyan. Kokonekta na naman yan eh. Doon sa pangarap ni Bonjing, na sabi nga ni Amy, ay gustong maging presidente. Lahat pinupolitika eh. I mean, can you blame the people na meron silang pang-aalinlangan? Na ngayon, labas na yung baho ng flood control projects. Tapos ayaw nyo magpa-imbestiga. Ayaw nyo ng mga investigative body. Kayo na lang mag-iimbita. Are you hearing what you are saying? Mahirap, at least alam natin na mahirap, kaya mas susubukan natin ng maayos, di ba? Pero may oras pa. If you're worried about that time, I think there is time. Samantala, nagpahayag naman kahandaan ng ilang kongresista na pag-aralan ang isinusulong na panukalang amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng CONCON. I'm not closing the idea of amendments, lalo na yung mga binanggit na mga ambiguous provisions ni Congressman Puno. So we need to study that very well. At the very least, pag-usapan Ako, sa totoo lang, agree ako kay De Lima na hindi siya sarado. Ako rin, hindi ako sarado dyan sa plano na yan. But not this time. Hindi ngayong panahon ni Bongbong Marcos at all the more, hindi ngayong panahon ni Tambaluslos. May panahon para dyan. For now, your efforts, tuon nyo doon sa magnanakaw
diyan sa flood control projects na yan. Meron kayong lugar na pwede kayong may magawa at merong lugar na kaduda-duda na hindi posibleng magtiwala ang taong bayan kung yun ang gagawin ninyo. Mas maganda pa, isuko ninyo kung sa tingin ninyo. Dahil sabi mo nga, alam mo kung sino-sino, alam nyo kung sino-sino dyan, yung merong connection sa mga isuko ninyo. That very well. At the very least, pag-usapan ho, ano ba yung mga problematic provisions today na mga out-of-date provisions na hindi po nagre-reflect ng present reality po ng ating pong bansa. Noong Hulyo, inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang resolution of both houses number 1 na layo namang amyendahan ng economic provision, gayon din ang Article 1 ng Saligang Batas na tumutukoy sa National Territory Provision. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Well, yan na po ang lagay ng ating batas. Yan na po ang lagay ng ating mambabatas ngayon. Naamoy nyo? It's all about Sara. It's all about the Duterte. Pati yung sinasabi nila patungkol dyan sa flood control projects, abangan ninyo yung sinasabi ko. Bubuelta yan sa mga Duterte. Ito po, kay Dolphy, kay Attorney Claire. Kasi parang si Dolphy ito magsalita. Naalala niyo yung yung patalastas na ginawa ni Dolphy na sa movie niya pero gumawa siya ng patalastas, no? Banayad Whiskey. Pakinggan po natin si Auntie Claire. Idiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Diretso na po natin ito sa Pangulo kung meron po silang alam para ito ay bumilis ang kanilang pag-iimbestiga. Bakit naman po kaya ganito ang inyong pagsasalita pero kayo po ay nakaasa sa pag-iimbestiga sa ibang tao? Bakit hindi ba po pwede mag-imbestiga ang Pangulo? Alam mo, nakakatawa ito si Clara. At saka ito si Bongbong Marcos. Kahapon po na-discuss natin sa ating vlog na si Marcos tinanong patungkol dito sa mga kontraktor na involve ang mga politiko. Anong sagot ni Bongbong Marcos? Wala na bang investigative journalism? Ba parang inaasa pa sa reporter? Ay, ba't hindi kayo mag-imbestiga kung sino nangungurakot patungkol sa dyan sa flood control project? Sino nga mga kasabwat ng mga kontraktor? Parang ganun. Sinisi pa yung reporter. Wala na ba kayong Hindi ba kayo marunong mag-research? Trabaho mo yun. Hindi trabaho ng reporter ang maghanap ng mga magnanakaw sa hanay nyo. Ngayon naman, ang sinasabi ni Claire, sinisisi pa. Di umano, parang sinasabihan si Lacson, oy Lacson, oy, Magalong, total salita kayo ng salita dyan na meron kayong alam sa mga anomalya ng flood control projects, bakit hindi nyo pa isumbong sa presidente? Oh, total alam nyo, ba't teka muna? Alam mo yung salita na gano'n ni Claire? Pinalalabas niya na ito si Bongbong Marcos ay duwag. Kasi naglabas na po siya nung 15 contractors na nakinabang sa flood control projects na sa kanila maraming napunta. Naalala nyo, naglabas na sila ng listahan pero wala silang alam kung sinong nasa likod. Hindi po pwede yun. Imposibleng hindi alam ni Bongbong Marcos yun. Imposibleng hindi rin alam nila Claire yun. Ang problema sa mga ito, duwag. Ayaw nilang diretsuhin. Hugas kamay. Poncio Pilato ito si Bongbong Marcos. Tapos ngayon iaasa, oy, Lacson, submit nyo sa amin. Yung pangalan, oy, para pag nag-announce siya, hindi siya sabit. According dito sa sinabmit sa akin ni Magalong, ito yung mga kasabwat. According to sa sinabi ni Lacson, ito yung mga kasabwat, ito yung mga may mga pag-aari ang contractor dyan sa flood control projects na sila naman ang contractor, congressman, si congressman ganito, si congressman ganito. Wala talagang yag. Ito si Bongbong Marcos talaga kahit kailan, no? Iwas pusoy. Gitna ng ginagawang investigasyon sa mga flood control projects ng pamahalaan, nanawagan ng Malacanang sa mga lokal na opisyal na idirekta na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusumbong kung may nalalamang anomalya sa nasabing mga proyekto. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang kailangan lamang ng Pangulo ay malinaw na ebidensyang makapagtuturo na may mga kontratista o politikong nagsamantala sa proyekto. Ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting
na kahit wala pa pong ebidensya, parang nalaman mo lang, ayun, may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inosente ay madamay. Ayun, yun. Ito ang hindi ko type talaga dito kay Bongbong Marcos. Ever since, wala siyang sense of responsibility. Yung, eto, nakita ko. Eto yung mga kasabwat. Yung ganun ba, paninindigan niya. Naimbestigahan namin yan. Eto, naghahanap sila ng lusot. Ako ang talagang tingin ko rito, eto si Bongbong Marcos, nakikita niya na yung anomalya doon sa kanyang pinsan. Nakikita niya na malawakan ito. Sabi nga ni Magalong dito ito ay parang sindikato. Sabi pa nga ni Magalong, meron tong 777, may 999 at may 30-30-30 pa. Ganyan po. Yung sinasabi na Magalong na yun, that is millions of pesos. A-attend ka lang ng rally. May 777, 999. Ang pinapatukuyan niya dito, di umano ay millions. A-attend ka lang. Imaginein mo kung makailang attend ka. Ilang sorties ang ma-attendan mo. Yun po yung sinisiwalat ni Magalong. So alam niya ni Bongbong Marcos, ang problema kay Bongbong Marcos, iwas pusoy. Hindi siya talaga maninindigan. Kung meron siyang pwedeng sisihin, sisisihin niya. Ever since si Marcos is never a man that is known for confrontation. Non-confrontational siya Kahit takot siya kay siya. Eto na lang. Pasimplihin natin. Takot siya kay Tamba. Takot siya kay Bonjing. Ano mangyayari sa atin na ganyan? Hanggang sa paghihingi mo ng kung ano-anong bagay, si Claire pa rin. Pati listahan, si Claire pa rin. Manindigan ka naman, Bongbong Marcos. Inihalimbawa ng Malacanang ang ginawa ni Pasig City Mayor Vico Soto kung saan pinost niya sa kanyang social media account ang pamamayagpag ng ilang kontraktor sa kanyang nasasakupan na nasa listahan rin ng ibinulgar ni PBBM. Ito lang Ito request natin kay Bongbong Marcos. Kasi ako, masama ang pakiramdam ko dito. Tandaan niyo po itong sinasabi ko sa inyo. Bibihirang maglabas ng ganito si Bongbong Marcos. Ang sabi nung iba, posibleng patapos na kasi ang termino niya, nasa second half na siya, at nakikita niya na talagang lumulubog. So gusto niyang bumawi sa taong bayan, yan po ang sinasabi. I really hope ganun nga. Pero malakas ang kutob ko rito. At tingnan nyo, baka sabihin ninyo nakachamba na naman ako. Baka tumama ako. Baka, at malaki ang posibilidad. Ituturo na naman, ibubuelta na naman ito kay PRRD. Abangan ninyo Sasabihin ng mga bashers natin, nakachamba ka na naman, coach. Unusual yung ginawa ni Marcos na ganyan. Hindi ko nga alam kung AI to. o kaya clone to. Di ba? Hindi ganyan si Marcos Pero abangan na lang natin kasi baka mamaya isisi na naman kay Marcos, baka mamaya ay kay Bongbong, kay PRRD, baka mamaya isisi kay Sara, baka mamaya isisi kay Baste, baka mamaya isisi kay Pulong. Duda ako dito. Sana lang para maayos yung bansa natin, Bongbong Marcos. Paalala ko po, lahat ng bagay pag hinaluan mo ng politika, nabababoy. Lahat po, lahat. Bigyan ko kayo halimbawa. Sa magkakaibigan, may politika rin dyan. Even sa pagkakaibigan, dyan nasisira ang pagkakaibigan Yung grupo ng kaibigan, pag hinaluan nyo ng politika, nabababoy. Sa opisina, haluan mo ng politika, nabababoy. Even sa pamilya, yung pamilya, relasyong pamilya, haluan nyo ng politika, nabababoy. Lahat, even religion, even church, haluan ninyo ng politika, nabababoy. Hindi ko sinasabi yung nakisali sa politika, hindi po. Yung within kayo-kayo na magkaka-church, nagpolitikahan pa kayo, nabababoy. Lahat po. Sana yung pag-iimbestiga ni Bongbong Marcos, once and for all, meron naman siyang paninindigang gawin na apart from Duterte. Parang, ito gawin natin. Ito gawin natin to. Ilabas na muna natin ng Duterte. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ng Duterte rito. Huwag na nating gambalain ng Duterte. Pwede ba huwag na natin idikit ito sa Duterte? Imbestigahan na lang natin. Kasi wala po tayong nakitang galaw ni Bongbong Marcos. Wala tayong nakitang sagot ni Claire na hindi dumediretso sa Duterte. Kaya po yung
Minsan, gagawa sila ng malinis, napuputikan, kasalanan din nila eh. Bakit napuputikan? Kasi binababoy nyo. Hinahaluan nyo ng politika. Itagaan nyo sa bato. Mahahaluan na naman to ng politika. Ididikit pa rin to kay Duterte. Pustahan? Hindi po nagsusugal si Cotzoli. Ayon kay Yusek Castro, mahalagang maimbestigahang mabuti ang mga kontratista kung naipatupad bang mabuti ang mga proyekto ng gobyerno. Unang-una po, ang magiging basehan po ito ay kung existing ba yung project. Pangalawa, operational ba? Pangatlo, kung effective. So yun yung titignan. Una, ghost project ba yan? O existing? Kung existing man, operational ba? Gumagana ba? O kung gumagana ba? Epektibo ba para sa pag-control ng baha? Ito lang sa akin, Claire. Marami kang sinabi. Simple lang. Hanapin ninyo kung sino ang involved na congressman dyan sa mga kontraktor. Kasi in the first place, bawal yun. Illegal yun. Conflict of interest yun. Nasa batas yun. So bago tayo pumunta kung ghost project ba siya, etc., chances are, pag may-ari yan ng congressman or ng kapamilya ng congressman, ngayong 2022, sa panahon ni Tambaluslos hanggang ngayon, 2025, yun muna imbestigahan nyo, wag na kayong magpakalayo-layo. Chances are, may anomalya yan. Kasi bakit mong palulusutan ng isang bagay kung wala kang masamang motibo na alam mong bawal na dapat ay wala kang koneksyon sa mga kontraktor. Di ba? Napakasimple nun eh. Wag na natin paguluhin. Ang simple-simple nun. At ilang beses nang pinaliwanag yan ni Magalong. Ang tagal nyo na rin sa politika. Ang tagal mo na rin vlogger. Abogado ka pa. Wag nyo na i-complicate. Simple lang. Sa gitna naman ng mga isyu na ito, ayon kay Castro, nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Manny Bonoan. Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Hindi naman po siya kasama sa pag-iimbestiga. Pero kinakailangan lang po kasi natin yung mga records na magmumula din sa DPWH. Sigurado ka? Sige, tingnan natin. Ha? Sige.